Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Nakakawala ng momentum yung mga ganyan kapag nagkakamali ako ng setup na ganyan-ganyan. Ready na ako eh. Ready na ako mag-welcome. Biglang tutunog ulit yung aking intro. Oo. Anyway, pasensya na po. Medyo paus-paus pa ako today. Kasalanan to ng misis ko kasi pinag-videoin niya ako nung isang araw. Kasalanan niya to. Pero napaano ko napalaban ako sa journey eh. Kaya anyway. At ayun mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth at maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jarrett Live YouTube channel. At paki-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat News, at yung atin din pong tawag dito, Facebook group, Tambayan ng mga Cocheros. Paki-join na rin kayo dyan para makausap niyo yung mga iba nating mga kaibigan na tawag dito talagang masigasig sa kanilang mga paniniwala sa pagsuporta sa mabuti at sa maayos at sa yung hindi Duterte. Matik yun guys, matik yun. Oo, basta kasi pag Duterte, alam nating madumi. Matik yun guys. Automatic yun. Wala nang question dun. Oo. Anyway, wait lang, pupunas lang ako ng salamin ha. Habang nagre-ready tayo sa shoutout. Oo. Puyatan ulit. Hindi naman masyadong puyatan, slight lang. Oo. Anyway, wait lang. Naka-demonetize. Naka-shadow ban na naman tayo. Oo. Hindi napagtripan na naman tayo ng mass reporting. So, medyo labanan talaga ngayon, guys. Mag-i-impeachment na kasi kaya talagang kinakarir nila. Wait, mag-shoutout na tayo, guys. Slow mode. Okay. Okay, game. Shoutout tayo. Okay, shoutout muna kay sa mga moderators natin as usual, kay Ate Susan, Ate Trexie, Ate Elisa C, James, Kuya Nelson, Arnel, Jack, Ate Nilda Galvez, Ate Mishi, Ate Nilda Arceo, Sir Pascachi, Shiro Kasaki, 51 Billion Movement, Manat Mai, BJ Cans, Kinap, TS Moderator, at tsaka shoutout din kay Melody Canuto, Maylene, Arnold, John Shapno, Romeo Barcebal, Maria Corazon Munar, okay, Shezmain, Marilyn Monsarvas, Froilan Soberano, Vivian Narcos, Emmanuel Espinosa. Paano daw malalaman kung naka-shadow ban? Hindi. Siguro sa inyo hindi nyo makikita. Hindi nyo mahahalata sa inyo. Pero sa amin kasi, mga content creator, meron kasi kaming analytics. So sa analytics namin, makikita namin kung naka-shadow ban kami. So kung ilan yung mga pumapasok na views, ilan yung engagements, etc. So ngayon, it's quite obvious na na medyo, para sa akin at least, na mababa ang engagement natin. That just means na na naka-shadow ban na naman ako. But sanay na tayo. Tulungan nyo na lang ako ulit. Itawid natin ulit itong nangyayari na to. Jean Abayari, Sam the Expert, Eileen Arellano, Mother Highlander, Sandra Letran, Teresita Macarayan, okay. Julia Trajano, Sara Hunyana, Splash Brothers, Melanio Tadeo, Emmanuel Gakayan, Rodrigo Harry Salvador Raposas, Chris Ignacio, Virginia Domingo, Leonard de la Cruz, Victor Sales, Chazel, Baby Leonora, Cecilia Palana, Yolila Yugan, Marisa Kalima, Kay Espiritu at si Romy Diaz. Ayan, hanggang dyan lang muna ha. Hanggang dyan lang muna. So kapag nasa shadow ban ako, mga kababayan, mga kotsero, usually
ang ginagawa diyan ni YouTube hindi niya ikinakalat yung ating mga videos. No? So pag hindi niya kinakalat, natural, wala makakapanood. Siyempre, makakapanood lang tayo lang. Yung mga nakasubscribe na, mga ano. Mas kaya nakasubscribe, hindi pa nino-notify eh. Ganun kasi yung shadowban. Pati yung Facebook ko, naka-shadowban. At saka yung dalawang Facebook page ko, yung personal ko na yung Jared Pulido na account. At saka yung Pinasabat News, naka-shadowban din. For inauthentic activities daw. Inauthentic. Sabi, troll daw ako, sabi. Sabi doon sa page, inauthentic views daw or inauthentic engagements, ganyan. Kumuha daw ako ng troll farm. Hindi naman. Para malabanan yung shadowban, importante po yung like. Yung like, yung pag-share, yun. So, sa 1,282 po na nandito, kailangan po ko po ng tulong nyo. Share nyo po itong ating live stream. Actually, lahat na ina-upload namin, share nyo para malabanan natin yung shadowban. Kasi yan yung pandaraya ni YouTube eh. Tsaka diyan nandadaya ang mga DDS. Diyan sila nandadaya. Kaya yun. So, ayun, nagko-comment yung iba. Kaya pala di nakikita na naka-live ako. Ganyan. Saka magbayad sa FB ng sponsorship. Anyway, so yun. Yun lang. Anyway, may kinakaadikan ako ngayon na hobby. Kanina, bago ako magklase, wala akong ginawa kundi gumawa ng relo. Ito. Medyo proud lang ako kasi first time kong gumawa ng Seikolex. Ayan. Gumawa akong Seikolex. Ayan. Ayan, ako gumawa niyan, guys. Kaya medyo proud lang ako. Pero kailangan ko pa ayusin kasi yung second hand na mukhang mali ako ng kabit ng mga ng hand kasi hindi aligned eh. Anyway, lalang, gusto ko live flex. Game! Kwentuhan tayo. Unahin natin dito kay Marcoleta, mga kababayan. Unahin natin dito kay Rodante Marcoleta at saka kay Mike Defensor, mga kababayan. Kaya yun. Tawag dito? Unahin natin dito kay Mike Defensor at saka kay Rodante Marcoleta. Actually, na-skip ko to agabi kasi hindi ko nakita. Hindi ko nakita kanina. Kagabi. Pero kagabi pa pala to, itong nagsalita si Rodante Marcoleta. Mukhang kinakabahan na to si Marcoleta na ma-aresto siya soon. Kasi hindi naman it's quite unusual for a person na wala namang warrant of arrest na i-claim niya na meron siyang warrant of arrest. Bira kasi yung ganun. Bira kasi yung ganun. Pero ngayon, parang kine-claim niya na may warrant of arrest na siya. Wala pa namang nilalabas ang ombudsman. Natawa nga ako ito, panoorin natin yung sinabi niya. Siya mismo naglabas siya mismo naglabas na ito. Yan, Rodante Marcoleta. Yan. Panoorin natin. Yan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli
ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, Okay, sorry guys. Sorry. I hate to interrupt. I hate to interrupt. Pero hindi ba alam nyo naman lahat kung bakit nagkaroon ng security threat? Di ba? Alam naman ng lahat ng mga senador kung bakit may security threat. At yung security threat na yon ay walang iba kung hindi galing sa mga kaibigan nito ni Rodante Marcoleta, yung 18 18 kargador. Oo. 18 money Maleta boys, Malita boys. Doon galing. Naka-slow mode pa, sorry. So, alam naman natin lahat yun At saka inform naman sila doon, mga kababayan. Alam nila yun. Alam naman nila yun. Di ba nga, ang chismis pa nga kapag daw inaresto or kinontempt etong 18 Malita boys, manggugulo daw sa loob ng Senado yung mga guests o yung mga special guests ng mga senador. Yun kasi yung threat, mga kababayan. So lahat sila, ang plano na nabalitaan ko, syempre, iimbitahan yung Malita boys. Kapag na-contempt, ang gagawin, merong mga manggugulo sa loob mismo ng Senado na imbitado ng mga senador or guests ng mga senador. Paano nila ilulusot yun? Sabihin lang nila, may mga sariling utak yung mga yan. Hindi naman namin makokontrol yung guest namin Tapos, yung mga nakapwesto sa labas ng mga rallyistan DDS, ang gagawin nila, pupersahin nilang pumasok sa loob at manggugulo sila sa loob ng Senado. Yun talaga ang plano nila. Kaso, nautakan sila ni Win Gatchalian. Nautakan sila ni Win Gatchalian. Ang ginawa ni Win Gatchalian, okay, sige, sarado ang Senate. 2 linggo halos. Sarado ang Senado. Manggugulo kayo Ano nangyari kanina? Noong nagkaroon na ng bagong SP, sinugod na yung mga nasa labas. Iyak na iyak yung mga DDS kasi pinunit daw yung mga tarpaulin nila. Kinuha daw yung mga tarpaulin nila, whatever. Diba? Napanood ko yan kanina, Lakad Yuray. Kinontra niya yung appointment ng mga general, yung mga promotion ng mga general. Kanina. Ng mga general. Pakawalang iya talaga nito ni Rodante Marcoleta. Ito pa yung nakakatawa sa sinabi. Mamaya na. Tuloy muna natin to. Mamaya na yung sa mga general. Ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga inventong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest. Upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga
may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Magandang Una, mga kababayan, pangalawa na pala to. Hindi imbento yung kaso sa kanya. Ano ba yung kaso sa kanya? Sa mga nakalimot na ako, yung kaso sa kanya, siya ay kinasuhan ng plunder. Saan na yun? At naka-file na ho yan sa Sandigan Bayan. Ayan, plunder. Plunder, indirect bribery, and violation of the Presidential Decree number 46, a 1972 law prohibiting gift giving to public officers. Plunder ho yun, guys, ang ikinaso sa kanya. Ngayon, pwede sila makipag-argue sa social media kung bakit hindi dapat plunder ang kinaso, pero hindi naman nila itinatanggi na meron silang nagawang violation, di ba? Hindi naman nila tinatanggi. Sinasabi lang nila, hindi kami dapat kasuhan ng plunder. Saan ang galing yung kaso ng plunder na yan? Yung kaso na yan, mga kababayan ko, nakalimutan nyo na rin, ay nanggaling doon sa interview niya na siya daw ay tumanggap ng milyon-milyong piso sa kanyang kampanya. Doon nun nanggaling yan. Yung kaso ng plunder na yan. Oo. So, hindi yun invento. Kung invento yan, mga kababayan, o di si Marcoleta mismo nag-invento ng kaso na yan laban sa kanya. Siya yung nagsalita eh. Wala naman nagsasabi sa kanya kung na umamin siya kung saan niya nakuha yung pangampanya niya eh. Umamin. Yun na nga ang nangyari. O the plunder, indirect bribery, and violation of Presidential Decree number 46. Oo. So, ang yabang mo kasi, Marcoleta, akala mo lagi kang papanigan ng tao. Ngayon pa lang, hindi ka na pinapanigan ng mga tao eh. Ikaw tsaka yung anak mo, pareho kasi kayong mukhang tanga eh. Hindi lang siya, mga babayan ha. By the way, hindi lang po siya ang kakasuhan. Diba? Dito nakasulat, ang kakasuhan din si Mike Defensor. Ito si Mike Defensor, namumuro sa mga kaso to ngayon. Ang dami niyang kaso. Siya naman, si Mike Defensor naman, ay kakasuhan ng qualified human trafficking. Grabe, no? Palala ng palala, mga kababayan. Palala ng palala. Itong si Mike Defensor. Mukhang matagal-tagal kang magpakikipagbakbakan sa korte. Oo, ayan, sinabi yan ni Director Melvin Matibag kanina, NBI Director Melvin Matibag. Itong isang nakalagay sa platito nyo, itong alleged human trafficking case ni Mike Defensor. Ano na bang status niyan? Dahil lang sabi niya persecution daw eh. Well, just to be very clear about it, actually, I'm looking at Friday, kung hindi po Lunes, may papile na po yung additional na kaso, no? Yung mga dapat pa pong managot. Una-una, yung pong kanyang may bahay at saka isang anak niya at yung mga kapartner dun sa Blue, sa Blue Hotel. Blue Hotel. May kaso na po. Yung putahan niya. Actually, sumagot na po sila at kami naman may sagot din. Pero Friday or Monday po, ipapile namin yung human trafficking case din po. Ayun, patay, human trafficking. Able to complete the matrix na lumalabas kasama po talaga siya. Pero non-bailable yan, di ba? Qualified, yung sa kanya po, non-bailable kasi qualified human trafficking po yung sa kanya. Yung sa anak po niyang isa, dahil masasama yung isang anak niya, bailable naman po. Saka may iba pong mga personalities din na may include na hindi human trafficking, solicitation naman po.
ang makakaso po. So either Friday po yan na SEC or sa ano po sa Monday po. Tapos na po yung report. So yung may- report directly implicates Mike Defensor. The case build-up directly implicates him because he insists that he divested from it a long time ago. Well, tiningnan po namin yung mga papel na isinumite Eto na. nila at Eto yung napatunayan matindi. po namin na mga peke po yung sinabit. Ayun! Check po namin yung mga notary. Lagya ka, Mike Defensor. Ang hilig mo sa peke. Di ba? Ang hilig nyo sa peke, guys. Pineke eh. Pineke yung papeles. Oo. Ano yung peke yung kontrata? Peke yung mga papeles na isinumite sa NBI. Ay, my goodness. Notary wala po. So additional cases pa nga po silang papasok. Falsification yan. So yung SEC documents na sinubmit ay peke. Hindi po yung SEC dahil ang claim nila, they already assigned it to somebody else. Correct. So May benta na. submit po sila ng mga papel ng deed of assignment, lease contract. When we check it, non-existent po, hindi po siya talaga notarized eh. So parang ginawa lang po to come out with the defense dun sa nauna na pong nakapile na kaso sa asawa at anak. Pero yung SEC documents, sir, yung SEC documents na Totoo po naka-identify yun. si... Actually, yung SEC document po, totoo. Kaya nga po sila nasama dahil sila po mismo yung nakalagay ng mga incorporators po eh. Mhm. Well, we will, once we file it sa Friday or sa Friday or sa Monday, we will come out with the matrix. Ipapakita po kung ba't siya nakasama talaga. Para hindi naman po sabihin ni Mike Defensor na pinupuliga lang siya, no po. Pero sir, that's certain to be His the answer. angle Sigurado yun, when nakakagulo you niya. file it na dahil naglabas siya ng mga alleged bagman ni Zaldico, ito yung hataw sa kanya. Well, he can always say that, but the evidence will prove na siya lang yung nagsasabi na pinupolitika, na siya talaga human trafficker po talaga siya. And related Siya to that, talaga, human you trafficker. said that may nasagap din kayong information that he was paying off the alleged bagmen. Was it 5 million? Wait lang. Natawa ako doon sa comment ni Director Matibag. Ulitin natin. Ulitin natin. Evidence will prove na siya lang yung nagsasabi na pinupolitika, na siya talaga human trafficker po talaga siya. And Siya talaga, human trafficker talaga siya. Iba ka. Iba ka talaga, Director Matibag. Siya talaga yung human trafficker. Siya talaga yun eh. Diyos ko. Oo. Ang hilig sa peke. Peking testigo. Peking sundalo. Peking negosyo. Bakit peking negosyo? Kasi ang front lang pala. Front lang na karaoke, tsaka front na maayos na hotel, yun pala, putahan, tsaka drug din. Peking negosyo. Ano pa? Peke yung mga dokumento. Ano pa ang peke? Ano pa ang peke, Mike Defensor? Di ba? Grabe. Peking notaryo. Diyos ko. My goodness to si Mike Defensor. Lahat peke. My goodness. Ay, wag na natin damay anak, Jean Campos. Wag na natin idamay yung anak, Jean. Wag na natin idamay yung anak. Kawawa naman. No? Kasi hindi naman politiko yun. Nadadawa. Yung ano na lang, yung tatay na lang niya. Oo. Di ba? Peking whistleblower. Di ba? Napakawalang kwenta talaga nito. My goodness. Lang kwentang nila lang. And related to that, you said that may nasagap din kayong information that he was paying off the alleged bagmen. Was it 5 million? Yes, it's still ongoing po. Okay. Lumabas na po pati nga po yung anak nun si Anselmo Tinidero, nag-testify na rin, sinabi talaga na ganun yung sinasabi nung father niya na he was promised by Mike Defensor ng 5 million. Ang punto nga po nito, hindi po siya kasi hindi po binigay eh. 350 lang yung nabigay. Ang problema nga po kasi nito, hindi pumunta si Mike Defensor. Pinadala po niya yung abogado niya, sino nga ba yung abogado? Yung maliit po na abogado niya. Hindi ko matandaan po yung pangalan.
Napakawalang iya. Napaka-mean, sobra. Napaka-mean ni Director Matibag. Napaka-mean. Oo, ulitin natin. Gusto ko yun ulitin natin. po kasi nito, hindi pumunta si Mike Defensor. Pinadala po niya yung abogado niya. Sino nga ba yung abogado? Yung maliit po na abogado niya. Hindi ko Yung maliit na abogado niya. Kulang na lang sabihin, gasolito eh. My goodness. Si Topacio ba? Oh, Ate Rowena, si Topacio. Ate Rowena. Si Topacio ba? Opo. Gasolito ba ito? Grabe. Nagkamot pa eh. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya makalimutan. Nagpapakasarcastic lang ba siya kasi binabalahura sila ni Topacio. Pero, kunyari pa eh. Kunyari pang nagkakamot eh. Kunyari nakalimutan eh. Yeah. Ang problema nga po kasi nito, hindi pumunta si Mike Defensor. Pinadala po niya yung abogado niya. Sino nga ba yung abogado? Yung maliit po na abogado niya. Hindi ko matandaan po yung pangalan. Pero pinadala niya at sinasabi, hindi pupunta dahil harassment. Grabe. Hindi po harassment eh. We are trying to find kung ano talaga yung participation. So yun po yung Pero nangyari sir, dito. Yes sir. Sir, Opo. doon sa 5 million na yun po, ano po yung violation doon po sakali? Kasi Mike Defensor can always argue that tumutulong lamang siya doon sa mga dating sundalo. Actually, inamin niya na nagbigay siya. Kung ang testimonya po, isang kasinungalingan, ano po yun, Sir Benit, nag-influence ka Perjury. dito, testify falsely sa ibang tao po. So may under the RPC, punishable po yan. And are you saying that all 18 of them were offered money? Or iilan pa lang? Or That is the claim of Anselmo. Kaya nga po pinatawag namin sila para liwanagin eh. Wala pong pinag-iba sa ibang mga investigasyon, just like the investigation dito sa Ateneo, iniimbis na lahat, hindi dahil akusado kayo, kundi para magbigay linaw doon sa istoryang lumalabas na maaaring may pananagutan ang kung sino man po. So, ipa-file yan sa DOJ, ha? DOJ, ano? DOJ. Yung pong human trafficking, Opo. we will file it sa prosecutor din po ng Pasig. Yeah. Kasi ando doon po Court na, ng court. kaso po. Okay. Sa Prosec siya pupunta. Okay, so hindi sila re-recta sa court. So yun yung human trafficking ni Mike Defensor. Well, when you file Kaya kailangan maghanda ng abogado niyang pangalan nun. Yung abogado niyang maliit, pangalan nun. Kailangan maganda ng abogado niyang maliit kung ano man yung pangalan nun, guys. Kasi mukhang magiging busy siya. Dami niyang kliyente na kriminal. Di ba? Napakarami niyang kliyenteng kriminal. So medyo magiging busy siya ngayon. Laki ng acceptance yan, pero ibang abogado hawak. Sigurado ibang abogado hawak niyan. Yung mga junior niya. So taga-kubra lang siya ng acceptance. So limbawa, hingi siya ng acceptance fee ko dyan, mga 2 million. Depende sa complication ng kaso yun. 2 million acceptance fee. Tapos pag nakuha na yung yung kaso, papasa niya yun sa mga junior niya na abogado. Bahala na kayo dyan, sa inyo na yung appearance. Ganun. Ganun siya. Ganun yung sistema sa karamihan. Di ko alam kung ganun sa kanya. Pero karamihan ng law firms, ganun. So, hindi ko alam kung mananalo siya doon or kung anong, ewan ko, kung magiging involved siya sa kaso na yan. Pero baka ito, hawakan niya mismo. Baka siya mismo humawak na ito. Kasi high profile eh. So baka siya mismo humawak niyan. But anyway, mga kababayan, ako excited ako sa warrant ni Mike Defensor tsaka sa warrant ni Rodante Marcoleta. Kung mangyayari man yun, excited ako dun sa mga warrant nila. At sana, magtuloy-tuloy na yan. Mahirap yun kasi yung human trafficking, non-bailable yun. Tapos yung tawag dito, plunder, non-bailable din yung plunder. So medyo mahihirapan silang paikot-ikutin yung mga doon. Unless mahina yung kaso or mahina yung tawag dito. Excuse me. Mahina yung ebidensya.
magiging available siya. Pero kung kung hindi, hirap. Mahirap yung ganun. Tapos may dagdag tayong topic, freebie. May dagdag tayong topic kasi kakapasok lang na balita na as in 17 minutes ago lang, kakaumpisa lang natin. Nung nabasa ko sa Facebook yung balita. Although kanina pa naka-post. Pagawa na lang ako ng thumbnail nito, ihiwalay natin. Mukhang meron pang isang makukulong, guys. Oh, by the way, padagdag naman ng likes dyan, guys. Oh, 4,319 tayo dito, tapos 1,161 lang yung likes. Padagdag naman ng likes, guys. Oo. Pero mukhang may dadagdag tayong kasi hindi lang. So, ilang senador na ang posibleng makulong. Si Ombudsman, meron dalawang naka-file or dalawang hinahanda para kay Mark tsaka Camille Villar. Mukhang nag-abroad na si Mark kasi mukhang hinahanda na niya, guys, ang kanyang sarili sa mga kasong darating. Ang dami niyang kaso eh. Merong market manipulation, insider trading, tapos si Ombudsman Remulla, meron pang hinahanda na parang isa pang hinahanda niya. Basta related sa sa construction ng LRT papuntang Cavite, hinaharang daw ng pamilyang Villar. Ang tikas ng mukha, ang gusto, paikutin yung LRT papunta ng C5 extension. Ala ka ng tipaklong. Ang kapal ng mukha, mga babayan. Saan ka naman nakakita? Ang tigas ng mukha naman nun. Imbis na dire-diretso, diba? Imbis na dire-diretso, ang gusto, paikutin ng C5 extension. Para magtaas yung value ng mga villages niya doon sa may C5 extension. Ang tigas ng mukha talaga. Napakatigas ng mukha. Di ba ang tagal ng issue yan, yung C5? Panahon pa ni panahon pa ni Noynoy Aquino yan eh. Panahon pa ni Noynoy Aquino yung issue na yan, yung C5 extension na yan. Ginamit pa nga paninira yan kay Manny Villar nung tumatakbo siyang presidente eh. Pati yung daang hari. Yan, issue yan talaga sa kanya kasi gumagamit siya ng public funds para pataasin yung value ng mga properties ng Camellia. So, ayun. Tapos, mga babayan, by the way, address ko na rin to habang pinag-uusapan natin, habang nagkukwentuhan tayo. Totoo po ba na binenta daw ni BBM ang NAIA 3? Totoo. Totoong binenta niya, oo. Totoong binenta niya. Kanino binenta? Sa MIA. Manila International Airports. Oo. Doon niya binenta. Sino ang nagbenta? BCDA. BCDA to MIA. Alam niyo, ang tanga-tanga talaga ng mga DDS eh. G2G yun, government to government. Ibig sabihin, ang may-ari ng lupa ng NAIA is si BCDA. Pero, ang gumagamit ng lupa ay si MIA. So, ang ginawa na lang, para hindi na magkaroon ng dagdag expenses si MIA, binili na lang nila yung lupa. Pareho naman patrimonial property yun eh. Wala naman, both for public use yun. Diyos ko, ang stupid ng mga DDS talaga. Nakakita lang ng binenta ang NAIA 3. Sinakyan agad, si BBM binenta ang NAIA sa mga bla 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 bla. Ang tanga talaga. Ang tatanga. Diyos ko. Ang bobo. Anyway. Oo, so wag niyong papansinin niyo. Pakawalang kwenta, no?